Samantala, local government unit ng Cebu City bubuhay muli ang kanilang Price Monitoring Council para ma-monitor ang presyo ng mga produkto at bilihin sa lungsod. Nagpapatupad na rin ng Cebu Provincial Government ng 4-day work week at energy conservation protocols. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Lunes ng gabi, pinilahan ng mga motorista ang gasoline station na ito sa kahabaan ng Escarrio sa Cebu City. Nag-ahabol sa pagpapakarga ng gasolina bago pa tumaas uli ang presyo nito. Sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7, nakipagpulong ang mga kinatawan ng transportation groups upang matulungan ang mga operators at mga tsuper na naiipit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Karon sir murag ka na mo struggle. Karon dili pa bigit ta fully ka recover sa ato ang mga niaging mga calamities katong niagitag earthquake, typhoon, ug wala pa kay ta naka fully recover. Karon nasad ning diesel ato ang problema karon, nasad ning crisis sa ato ang diesel, so struggle jud kaayo murag kami diri sa transport cooperative sa labi na gyud sa member sa Federation of Transport Cooperative among paningkamutan gyud sir nga mapadayon lang yapon nato ato ang serbisyo nga mahatod gyud yapon makaserbisyo gyapon ta sa ato ang mga publiko isip transport operator dinhi sa Cebu. Ayon naman sa bagong regional director ng LTFRB Central Visayas, naging matiwasay ang pagpupulong kasama mga opisyal ng transport groups. Nakapagpadala na rin sila ng listahan sa central office ng mga pangalan ng nasa 37,000 na mga tsuper na mabibigyan ng fuel subsidy para kahit papaano'y maibsan ang krisis na kinakaharap ng mga transportation group sa ngayon. Just yesterday, we submitted as required to the central office yung list of qualified beneficiaries para sa fuel subsidy para mga tagtaog ayuda sa ating mga drivers, operators. Yung binabantayan natin na habang wala pang order ang agency, what I'm referring to is ang ating central office na mayroong fare increase. Wala munang mangyayaring fare increase sa ating mga public utility vehicle. And then kung sakaling magkaroon ng gustong magsamantala, meron tayong driver na nagtaas na ng singil sa pamasahe, please don't hesitate to report it to this office for us to take appropriate actions. Okay. Thank you. Samantala, patuloy naman ang pag-iikot at pagsasagawa ng surprise inspection ng mga personnel ng Department of Energy Region 7 sa mga gasoline stations. Pagtitiyak na naaayon at walang sumusobra sa pagpataw ng presyo sa mga ibinebentang gasolina at diesel. So, ang ibahatara na mo ron is to check the prices. Alright. And if they followed the prices nag-indicate sa major companies, and also to check the inventory and if there are any unusual practices. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.